Sorpresang lumantad sa Senado ang isang dating AFP budget officer para i-detalye ang umano'y katiwalian sa militar. Pero inamin ni retired Colonel George Rabusa na kasama din siya sa mga nagbulsa ng perang dapat sana'y budget ng sandatahang lakas. Nagpapatrol si Linda Humilla. Nagmistulang labo-labo ang pagdinig nito ng Senado sa kontrobersyal na pagpapalambot ng kasong pandarambong laban kay dating Major General Carlos Garcia. Nagharap kasi ang magkakagalit, sina Senador Antonio Trillanes at dating Defense Secretary Angelo Reyes. If I may be allowed to finish, Senator Trillanes. No, I'm just trying to protect my reputation. No. You don't have any reputation to protect. Mistulang na corner din si Reyes ni Senador Jinggoy Estrada. Nagalit pa rin sa pagtalikod ni Reyes sa Administrasyong Estrada noong 2001. Pero nasentro ang hearing sa ibinunyag ng sorpresang witness ni Estrada, si dating AFP Budget Officer George Rabusa. Dinetalye ni Rabusa ang matagal ng kalakaran ng pagmamaniobra ng AFP budget. May sikretong pondo raw na tinawag na PCDA o Provision for Command Directed Activities na umaabot sa 40 milyong piso kada buwan. 5 milyon daw dito na pupunta sa kung sino man ang AFP Chief of Staff. Dito rin daw kinukuha ang payola ng iba pang opisyal sa militar, civilian employees, maging ilang taga-media. Pinopondohan din ng PCDA ang ibang military activities. At pagretiro ng Chief of Staff, anumang natira sa PCDA, ipinapabaon sa kanya. Ang pabaon daw kay Reyes, not less than 50 million, Your Honor. Not less than 50 million, and that was in the year 2001. And we have to convert it into dollars. You have to convert it into dollars. Why? It's very bulk. What about General Garcia? Ngayon, may mga direct instruction po na ito para kay ganito, ito para kay ganyan. Pero inamin din ni Rabusa na kasama siyang nakinabang dito. Sinampahan din noon ang kasong katiwalian si Rabusa tulad ng mga dati niyang boss na sina Garcia at dating Major General Jacinto Ligot. Itinanggi ni Reyes na tumanggap siya noon ng buwan ng payola at pabaon. Para ho naman maklear po yung pangalan ko dahil ho, it's my name and my reputation not being attacked here. Pwede ho bang matanong natin kay Colonel Rabusa, kung ako po, nung Chief of Staff, ako po ba ay nagswapang? Ako po ba ay ganid? Ako po ba ay humingi na maski na ano sa kanya? Kung swapang ka o ganit ka, ang issue dito, kung tumanggap ka ng pera sa sarili mong bulsa, kung tumanggap ka ng pera galing sa illegal, yun po ang issue dito. Meron pong kaming piniprepare para sa inyo na tinatanggap nyo naman po. Kaya naman hindi na lang si Garcia ang nasa alanganin, pati na rin ibang matataas na opisyal ng militar noon at maging ngayon. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino. Itinanggi ni dating COA Chairman Guillermo Carrague na inilaglag ng Commission on Audit si dating COA Auditor Heidi Mendoza. Ito'y kaugnay ng investigasyon sa kaso ni dating AFP Comptroller Carlos Garcia. Nilinaw ni Carrague na ombudsman at hindi COA ang namuno sa investigasyon. Nagpapatrol, Ces Orenia Drilon. Naghihinakit si Heidi Mendoza dahil sa paglaglag ng Commission on Audit sa ginawa niyang investigasyon. Oktubre 2004, nang ipahiram ni dating COA Chairman Guillermo Carrague ang 11 auditor para imbestigahan ang umano'y maanumalyang transaksyon ng AFP. Si Heidi Mendoza ang namuno sa audit team. Tumangging humarap ni Carrague sa kamera, pero pinayagan niyang matape ang kanyang boses. I don't even remember the name of Heidi Mendoza. COA has 9,000 personnel. Ombudsman Marcelo called me up, Jen, pwede ba padalan mo na ako ng mga tao rito para tulungan kami sa investigasyon. So sabi ko, sige, I will send you people, but they will be under your supervision, Kapo. They will not be under COA. So so the report will not be a COA report. It will be an ombudsman report. 16 na beses humarap sa Sandigan Bayan si Mendoza para idetalye ang kanyang nadiskubre.
Kabilang na ang 200 milyong pisong inilipat mula sa AFP account sa Land Bank sa UCPB na pondo galing sa United Nations para sa gastusin ng mga sundalong Pinoy sa UN peacekeeping missions. Nagulat siya nang sa cross-examination ng abogado ni General Garcia ay inilabas ang isang sulat mula kay Carage na nagsasabing hindi niya pinahintulutan ang imbestigasyon ni Mendoza. Pero ayon kay Carage, hindi niya natatanda ang may sulat siyang pinirmahan na ginamit na ebidensya ng depensa. She thought that she was doing a COA work. No, that is an ombudsman work. Or maybe she misunderstood it, that she probably thought, COA pa rin ito. And I don't even recall getting her out. I didn't even know it happened. Samantala, ipinauubaya na ng palasyo kay Justice Secretary Laila De Lima na pag-aralan ang posibilidad na isailalim sa Witness Protection Program si Mendoza. Ces Oreña Drinor, Patrol ng Pilipino. Hindi makapag-ensayo ng maayos ang Philippine Football Team ASCAL sa Bacolod. Ang dahilan, laging nakabuntot sa mga ASCALs ang mga fans. Mula Bacolod, nagpapatrol, Rajiv May Arellano. Gustuhin man ng ASCALs na tumutok sa ensayo, hindi pa rin maiwasang maantala ang kanilang schedule dahil sa mga fans. Mula nang dumating ng Bacolod City kagabi, nakabuntot na ang mga tagahanga ng Philippine Football Team. Kaya pansamantalang isinisekreto ang venue ng kanilang practice. As long as they maintain the distance from the players where it becomes unobtrusive, then you will have no problem with that. Because of some fans going to the pitch. Nagawa naman ng ASCALs na makipagbiruan sa mga tagahanga. Ilang mga miyembro ng ASCALs team na Ilonggo ang nagsisilbing interpreter para sa mga kasamahang half Pinoy. Sa sign language, Inadala na lang namin sa sign language kung minsan. Ang mas importante, mag-build up yung team. Karamihan sa mga fans, ang mga half Pinoy players ang tinitilian. Pero hindi naman daw na i-insecure ang mga pure Pinoy football players sa kanila. Magtutuos ang Philippine Team ASCALs at Mongolian football team sa Panad Stadium sa Pebrero 9. Inaantabayan na naman ang pagdating ng mga ASCAL stars na sina Phil at James Young husband sa Enero 30. Habang sa Pebrero 6 naman, ang dating ni Neil Etheridge, Jason De Jong, Rob Gear at Ray Johnson. Pilipino! Rajime Arellano, Patrol ng Pilipino sa Bacolod. Susunod, Congressman Singson dapat parusahan ng Kamara kapag umamin sa drug case sa Hong Kong ayon sa ilang kongresista. Exclusive, babaeng naghatid umano ng regalong sumabog sa Taguig, itinuro ng testigo. Bulkan sa Japan, sumabog, ilang bayan natabunan ng abo. Tunghayan sa pagbabalik ng